Breaking news, barko ng North Korea binanatan ng South Korea. Tila nagulantang ang buong mundo matapos ang napakatinding galaw na ginawa ng South Korea sa barko ng North Korea noong Biyernes matapos nila itong banatan, matapos itong lumampas sa pinagtatalunang sea border ng dalawang bansa. Saan nga ba hahantong ang matinding agresyon ng South Korea at ang malaking tanong ay paano tutugon ang North Korea sa nangyaring insidente? Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Isang North Korean merchant ship ang tumawid papasok sa South Korean waters noong Biyernes. Pagkalipas lang ng ilang minuto, ang mga South Korean warships ay nagpaputok ng mga warning shots kaya napilitang umatras ang barko. Ang barko ay nakapasok ng 5 kilometro lampas sa Northern Limit Line malapit sa Baing Yeongdo Island bandang alas 5 ng umaga local time. Ayon sa ulat ito, ang unang North Korean vessel na lumabag sa maritime boundary na ito sa loob ng 3 taon habang kinumpirma naman ng South Korea's Joint Chiefs of Staff na sinunod nila ng eksakto ang operational procedures. Wala namang kakaibang galaw mula sa North Korean military forces na konektado sa insidente. Sinabi nila na ang barko ay hindi pinansin ang mga unang radio warnings sa loob ng halos 1 oras. Kaya naman, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang South Korea at agad na pinaputukan ang nasabing barko saka ito tumalikod pakanluran at umatras pabalik sa northern waters. Pero bakit nga ba napakahalaga ng 5 kilometro na incursion na ito? Ang sagot ay nasa boundary na kailanman ay hindi kinilala ng North Korea. Ang Northern Limit Line ay iginiit ng US-led United Nations Command matapos ang Korean War Armistice noong 1953. Dumaan ito sa Yellow Sea na naghihiwalay sa North at South Korean waters malapit sa ilang strategic islands. Ipinipilit ng North Korea na dapat mas malayo pa sa South ang boundary na ito. Sabi nila, ang kasalukuyang linya ay hindi parehas dahil nililimitahan nito ang access nila sa mayamang fishing grounds na nagkakahalaga ng milyon sa exports. Dahil dito, naging isa sa pinakadelikadong lugar sa Asia ang tubig na ito. Sa mga hindi pamilyar sa parehong lugar naganap ang matinding sagupaan na pumaslang ng marami noong 2010. Isang North Korean torpedo ang lumubog sa South Korean warship dito noong 2010. Ilang buwan pagkatapos, gumanti ng artillery ang North Korea sa Yeonpyeong Island na pumatay ng 4 na South Koreans. Noong Friday's incursion, nagpapatrol ang South Korean naval convoys na may kabuuang 2,800 tonelada. Nagbigay muna sila ng verbal warnings, saka lang sila nagpaputok ng warning shots. Ayon sa established protocols, ginagawa itong lalo pang mahalaga dahil sa timing. Katatapos lang kasi magsagawa ng South Korea ng live-fire military drills malapit sa Northern Limit Line ilang araw bago ang pagtawid na ito. Si President Lee Jong ay nagsimulang manungkulan nito lamang Hunyo ng kasalukuyang taon na itinataguyod ang diplomasya sa North Korea. Sa United Nations ngayong linggo, idineklara niya, sisikapin kong tapusin ang vicious cycle ng tensyon at itaguyod ang kapayapaan. Partikular na sinabi ni Lee na wala siyang balak na palitan ang rehimen sa North Korea. Pero malaki ang kaibahan ng approach niya kumpara sa mas mahigpit na posisyon ng mga nauna sa kanya laban sa Pyongyang, pero nanatiling hindi nagbabago ang posisyon ng North Korea. Sa isang talumpati noong Enero nakaraang taon, sinabi ni Kim Jong-un na ang Northern Limit Line ay iginuhit ng US-led UN Command. Ipinipilit niya na ang maritime boundary ay dapat mas pumasok sa South Korea-controlled waters. Itong pangunahing hindi pagkakasundo ang nagtutulak ng paulit-ulit na sagupaan sa tubig na ito. Ayon sa mga South Korean defense analysts, kahit nagpapanatili ng diplomasya, hindi bumibitaw ang bansa sa matinding pagbabantay militar. Inilarawan nila ang security situation sa Korean Peninsula bilang marupok pa rin kahit na mas banayad ang approach ni President Lee. Sinabi ng Joint Chiefs na ang pagtawid noong Biyernes ay malamang hindi sinasadya sa ngayon. Pero sinasadya man o hindi, ipinapakita nito kung gaano kabilis sumiklab ang tensyon dito. Ang mga North Korean fishing at merchant vessels ay madalas kasing nag-ooperate malapit sa disputed boundary. Dahil sa malalakas na agos at pagkakamali sa navigation, madali silang matulak patawid ng linya sa loob lang ng ilang minuto. Bawat pagtawid ay nagtitrigger ng military response system ng South Korea. Unang ginagawa ang radio warnings, tapos ay warning shots kapag hindi pa rin tumugon ang mga barko.
May protocol na ito dahil dati nang nag-escalate ang mga insidente tungo sa mas malalaking sagupaan. Parehong militar ay nagpapanatili ng malakas na presensya sa paligid ng Northern Limit Line buong taon. Ang South Korea ay may advanced radar systems at naval patrols na tuloy-tuloy na nagbabantay sa boundary, samantalang ang North Korea naman ay may coastal artillery at mga patrol boats sa kahabaan ng kanilang inaangking maritime line. Ang economic stakes ay dagdag na tensyon din. Ang mga tubig na ito ay may blue crab populations na nagkakahalaga ng milyon taon-taon para sa ekonomiya ng North Korea. Ang mga merkado sa China at Japan ay handang magbayad ng mataas na presyo para sa seafood mula sa rehiyong ito. Dahil dito, nanganganib na tumawid ang mga North Korean vessels para makuha ang mga valuable fishing grounds. Ang insidente noong Biyernes ay tumagal ng halos 1 oras mula sa unang pagtawid hanggang sa pag-atras. Patuloy na tinutukan ng South Korean forces ang kilos ng barko at nanatiling nakaalerto kahit na umatras na ito. Ang mga nakaraang pagtawid ay halos pareho rin ang pattern. Noong Oktubre 2022, isang North Korean merchant ship ang tumawid din pero umatras matapos paputukan ng warning shots. Pero hindi lahat ng insidente ay natatapos ng mapayapa. Ang mga sagupaan noong 2010 ay nagsimula rin sa parehong paglabag sa boundary bago humantong sa direktang banggaan ng militar. Ang maingat na tugon ng South Korea noong Biyernes ang pumigil sa agarang paglala pero nananatiling hindi pa rin resolbado ang pangunahing pagtatalo tungkol sa Northern Limit Line. Ano ang mangyayari kapag may susunod pang barko na tatawid? Mapipigilan kaya ng diplomasya ang mga susunod na sagupaan o nakatakda na ba ang tubig na ito para sa mas marami pang gulo? Ipinapakita ng pinakahuling pagtawid na ito na nananatiling sobrang marupok ang kapayapaan sa Korean Peninsula. Kahit may bagong liderato at pangakong diplomasya, patuloy pa ring nagbabanta ang mga lumang alitan sa stability. Samantala, isang Russian nuclear submarine na may kargang 16 na ballistic missiles ang na-detect na nag-ooperate ng mas malapit sa Japan. Nagpadala agad ng patrol aircraft at naval vessels ang Japan's Defense Forces matapos nilang makita ang Boret-class submarine na dumadaan sa tubig na nasa 40 kilometro lang mula sa teritoryo ng Japan. Nangyari ito habang pinalalakas ng Russia ang military operations sa buong Pacific, sinusubukan ang depensa ng Japan habang pinatitibay din ang ugnayan nila sa China at North Korea. Ayon sa Japan's Ministry of Defense, kasama ng submarine ang missile cruiser Varyag at ang rescue tug Fort Krylov na siyang unang beses na naitala ang ganitong klase ng vessels na napakalapit sa baybayin ng Japan. Sa mga hindi pamilyar, ang Boret-class submarine ay may dalang Bulava Intercontinental Ballistic Missiles na may range na 9,000 kilometro, sapat para tamaan ang kahit anong target sa Japan o kahit sa continental United States. Pero bakit napakahalaga ng particular na vessel na ito? Ang mga submarines na ito kasi ang kinakatawan ng pinakabagong strategic nuclear platform ng Russia na pumapalit sa mga barko mula pa noong Cold War era gamit ang advanced stealth technology. Bawat boret ay kayang maglunsad ng 16 na Bulava Intercontinental Ballistic Missiles at bawat isa nito ay kayang magdala ng hanggang 10 nuclear warheads. Dumaan ang submarine sa La Perouse Strait sa pagitan ng Japan's Hokkaido Island at Russia's Sakhalin noong 24 ng Setyembre ngayong taon. Ang makitid na waterway na ito ay may lapad na 40 hanggang 60 kilometro sa pinakamakitid na bahagi. Siyempre, hindi ito nakalampas ng hindi napansin ng Japan. Binuntutan naman ng Japanese P-1 patrol aircraft ang grupo ng submarine habang ang Maritime Self-Defense Force vessels ay nag-maintain ng visual contact. Mabilis ang naging tugon. Pagkalipas lang ng ilang oras mula nang madetect, nag-deploy agad ang Japan ng maraming monitoring assets. Ipinaliwanag ng isang Japanese security expert ang bigat ng sitwasyon. Patuloy pa ring seryosong banta sa seguridad ng Japan ang Russia dahil maaari itong magsilbing kakampi ng mga bansang itinuturing na direktang military threats, lalo na ang China at North Korea. Ang pagiging alerto ng Japan ay parte ng mas malaking trend ng lumalakas na Russian naval activity sa Asian waters. Mula pa noong 2023, ang Russia at China ay nagsagawa ng 7 joint exercises malapit sa teritoryo ng Japan. Noong nakaraang buwan lang, 11 Russian vessels ang dumaan sa Japanese Straits. Kaya ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng maneuver na ito para sa rehiyon? Mahalaga ang timing. Isinagawa ng Russia ang operasyon na ito habang pinalalakas pa ang military cooperation kasama ang China at North Korea. Ilang linggo lang ang nakalipas, lumagda si Putin ng Mutual Defense Treaty kasama si Kim Jong-un. Ipinapakita ng escort configuration ng submarine ang operational intent.
Ang Varyag ay may advanced S-300 air defense systems at 16 P-1000 anti-ship missiles. Samantalang ang Rescue Tug ay nagpapahiwatig ng extended patrol operations na malayo sa home ports. Sumagot ang Japan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng defense posture nito. Inanunsyo ng Ministry of Defense ang plano na doblehin ang defense spending bago mag-2027, aabot sa 2% ng GDP. Muling pinag-iisipan din ng mga opisyal ng Japan ang nuclear policy. Isang defense white paper ang nagmungkahi na baguhin ng Japan ang 3 non-nuclear principles at payagan ang US nuclear submarines na mag-port calls. Ang epekto ng close encounter na ito ay lampas pa sa mismong mga tubig na nakapaligid sa Japan. Ang deployment ng Russia ng submarine ay hinahamon ang kasalukuyang security balance sa East Asia. Dahil ang Bulava missiles ay kayang tumama ng hanggang 9,000 kilometro, isang Boret submarine na nakaposisyon malapit sa Japan ay kaya nang baguhin ang buong regional deterrence calculation. Hindi pa nililinaw ng Kremlin ang tunay na intensyon nito. Nang tanungin tungkol sa nuclear deployments, binalaan ng tagapagsalita na si Dmitry Peskov na dapat maging sobrang maingat ang lahat sa nuclear rhetoric, pero mas malakas ang kilos kaysa salita. Pinalakas ng Russia ang Pacific Fleet operations nito ng 30% mula noong 2023. Bawat taon ay may nadadagdag na bagong submarines habang mino-modernize ng Moscow ang nuclear triad nito. Para sa Japan, ito ay nagsisimbolo ng fundamental shift sa kanilang security environment. 3 nuclear-armed neighbors na ngayon ang regular na nagsasagawa ng military operations sa loob lang ng striking distance ng mga Japanese cities. Ang pagdaan ng submarine sa La Perouse Strait ay malinaw na mensahe. Kaya ng Russia na mag-project ng nuclear force sa Pacific kahit kailan ito gustuhin. Ang magiging tugon ng Japan ang huhubog sa regional security sa mga darating na taon.